Your story is your message to the world. Be strong, be bold, be you. Welcome to RIE Podcast! Ayan, so I am your host for tonight. My name is Rafi Francisco and syempre welcome po sa another na inaabangang episode ng ating RIE Podcast. Ngayon pong gabing to ay meron na naman po tayong maririnig na another inspirational story from our special guest. But bago ko po siya ipakilala po sa inyo, syempre, binabati po natin lahat ng mga viewers natin dyan, lahat ng mga members natin in different parts of the Philippines and in different parts of the world. Ayan, na nanonood po ngayon, hello po sa inyo. And syempre sa mga guests po natin na nandito po ngayon, first time, di ba, nanonood. And ang masasabi ko lang po sa inyo, sit back and relax po at talagang pinapromise po namin sa inyo na mag-enjoy po kayo for tonight. Yes. Syempre, with our founders, Mentor Tanya Morales and Mentor Binge Bunagan and the rest of RIE Council and our coaches in Royals International Empire. Ayan, so kung ikaw ngayon, handang-handa ka na ma-meet yung ating very special guest, mag-comment ka naman dyan ng inspired. Yeah. Kasi ito po, ako po personally, isa po ito sa mga iniidolo ko rin sa community natin. Kasi nung nagsimula po ako, isa po talaga siya sa nandun na siya sa top ng ating business and hindi ko na po papatagalin. Dati po siyang amateur boxer and dati din pong employee. But ngayon po, isa na po sa ginawang multi-millionaire and successful in our business. Please help me welcome Mentor Adrian Tamayo! Yes, hello po! Yan. Yun, welcome to the show, Mentor Ed. Yes. Bumati ka naman sa mga viewers natin. Yan. Hello po sa lahat na nanonood po ng RIE. And before ako mag-start, gusto ko muna mag-thank you sa buong RIE saka sa pinaka-head niyo po kay Mentor Tanya Morales. Yan, sa pag-invite po sa akin para ma-share ko po ang aking success journey dito po sa negosyo po na ginagawa po natin. Yes, ayan. So, first time mo ba, Mentor Ed, na mag-guest podcast? Hindi naman. RIE? Ay, sa RIE, oh yes. First time, tapos yes. podcast. Podcast. Kasi I think hindi ka pa nila nakikita kasi usually may mga iba na nag-guest dito na nag-share na sa Zoom. So, excited ka naman sa kasama natin ngayon. Ayan, so si Mentor Ed po, isa po siya sa mga top earners ng business natin dito po sa Empowered Consumerism sa AIM Global and syempre sa JLIM Project. Actually, isa na po ito sa tapos yung tapon Hall of Fame. Hall of Famer, ayan, ng JLIM Project. Ayan, Mentor Ed, syempre bago tayo magkwentuhan, gusto ko itang ipakilala diyan sa mga viewers natin. Sino ba si Mentor Adrian Tamayo before siya na-involved sa ganitong klaseng business? Yan. Actually, Mentor Rafi, I started this business at the age of 19. Bata pa. Batang-bata pa. Millennial ka ba? Virgin. Pero millennial ka up. Virgin pa. But anyways, in that moment, to be honest, hindi ko expect na mai-involve ako. Pero nagkakaroon ako ng expectation na magkakaroon ng pagbabago kasi may kaibigan ako nang pupunta ng abroad Sabi ko, pag alis mo, marami magbabago. And since that day, nung nasabi ko po noon, after po noon, bigla ako na-invite. Estudyante ka noon? Estudyante ako noon. Okay. Tapos nag-amateur boxer na ako noon. Tapos, sunod-sunod nga tapos na-experience ko maging McDo crew. And to be honest, yung time na nakita ko po yung business, ayoko talaga. Kasi hindi naman ito yung nasabi. Ang sabi, ano bang kurso mo up nung nag-master ako ng first year 3 taon ako sa first year. Yan, isa po ako sa bulakbol na naging successful. So sa mga bulakbol dyan, may pag-asa ka pa. At doon sa mga magulang na nanonood ngayon, huwag kang mag-alala, may pag-asa pa yung anak mo. Tama. So bulakbol ako noon. So kaso nga lang, nung naka-attend ako ng seminar, nakidnap ako Ako yung isa sa dito testimony na nakidnap. Nung time na pagpunta ko doon, bad trip ako kasi ang sabi sa akin, may papakilala raw magandang babae. Yun yung bungad. Yun yung bungad So totally, wala sa akin pinakilala. Tapos pagpunta ko doon, may nakita akong tarpaulin. Mga sabi ko, alam ko na to. So ayoko talaga. Kaso nga lang, pinilit ako nung nag-invite sa akin. Nakot lang yung attention ko nung sinabi ng speaker, sinong gustong yumaman. Kasi yung salitang pagyaman, never ko narinig sa mga magulang ko at mga kapatid ko yan. Sabi ko, ayos to try ko nga. Even mga kaibigan natin, minsan hindi siya masyadong pinag-uusapan. Yes. Kasi syempre, sa hirap na buhay, bakit siya pag-uusapan? So, ganun ako nag-start.
Hanggang sa may mga bagay ako na na-realize nung time na na-invite ako. Nung time na na-realize ko yung mga bagay na yun yung nag-push sa akin kung bakit ako gumawa ng paraan. At the age of 19. At the age of 19, gumawa ako ng paraan. Parang ang nangyari mature ka na nun eh. Parang yung way of thinking mo. Kasi, actually, teka lang, i-correct ko lang, hindi pa. Hindi pa? Sobrang baby pa ako doon. Kaso nga lang, ang pinaka naging thinking ko noon, kasi nung nakita ko yung business, pag-asa. Kumbaga, hindi ko siya nakita ng opportunity, nakita ko siya na pag-asa. Hope. Bakit? 3 taon sa first year college. Imagine mo, kumbaga parang sa buong Bakit nagkaganon Bakit 3 taon? Anong yun? Actually, ang pinaka... Wala kang ganang mag-aral? Hindi naman. Ang thinking ko lang, nakita ko kasi sa mga magulang at mga kapatid ko. Okay. Ako kasi yung bunso sa amin, ako lang yung hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Okay. So nauna sila. So nakita ko, hindi ko trip yung buhay eh. Parang ganon. So iba yung trip ko. So sabi ko after ko mag-aral, sigurado ako magtatrabaho ako. So ayoko magtrabaho. Kaya tumagal na tumagal. Parang nawawalan ka ng gana kaya ulit ng ulit. Yes. Paano, anong sinabi sa'yo ng parents mo nun, na 3 taon ka na sa kolehiyo, tapos nalaman pa nila na may ganitong... Ganda ng tanong mo, Mentor Rafi, no? Sabi ko sa mother ko, mag-full time na ako. Sabi, hindi anak, mag-aral ka. Alam mo yung typical na magulang na tinataguyod talaga. Which is, ako sa part ko lang din, hindi ako yung tipo na ikakataguyod ba? Parang gano'n. Mali ka lang taya. Scholar ka ng magulang mo, pero... Pero siya, nagkataon lang na wala na rin choice yung magulang ko. Kasi nakita niya na nag-enjoy ako, nakita niya na natuto ako, nakita niya na nag-grow ako. Isa yung sa pinaka nakita niya kung bakit hinayaan niya na ako. Kasi talaga pinipilit ako eh. Pero balik muna tayo dun sa pag-invite sa'yo. Kasi syempre, yun na-presentan, may seminar. Syempre, dun mo malalaman yung company, yung may puhunan. So curious ako kasi most ng mga kabataan, wala namang, ikaw, nag-aaral ka. Paano mo siya ginawa ng paraan yung pang-member or pang-investment? Actually, nakakatawa. Siyempre, nung una, wala pa naman sinasabing puhunan, di ba? Sabi ko, gusto ko to, pre. Sa end pa minsan sinasabi sa dulo pa eh. Tapos, nung sinabi ni puhunan, ay, pre, pangit pala. Bigla naging pangit. Nung may puhunan. So, ang thinking ko kasi noon, kasi kung bakit ako negative, hindi dahil may puhunan eh. Kasi walang-wala talaga ako. Ang pinakamalaking pera na hawakan ko, Mentor Rafi, 500 pesos. Pag nananalo pa ako sa pustahan sa Dota. So, walang-wala ako. Paano ako gagawa ng paraan nun? So, kung bakit ako na negative nun? Kaso nga lang, sabi ko nga kanina, Mentor Rafi, may mga na-realize ako. And pinaka number 1 na na-realize ko is, nasa negosyo yung pagyaman eh. So, kumbaga parang sa lahat na nakikinig right now, gusto mong yumaman, gusto mong umasenso, lagi mong tandaan, kailangan negosyo yung ginagawa mo. And kaso nga lang, siyempre, merong tanong na pangalawa dun eh, anong negosyo? And for me, isa po ito sa pinakamaganda. And hindi ko sinasabi siya dahil ito yung ginagawa ko. Sinasabi ko siya kasi pinag-aralan ko eh. Yung mga traditional business, mga franchising. And I realized na life-changing yung mga ganitong klaseng negosyo. So, pangalawa ko na-realize ito na, sabi ko, kung hindi ko to gagawin, anong gagawin ko sa labas para umasenso? O sa lahat na nakikinig right now, tanongin mo yung sarili mo ngayon, kung hindi mo gagawin tong negosyo na to, anong gagawin mo sa labas para yumaman? Maraming ganun, Mentor Ed, na parang nahihinto na lang sila na wala akong pampunan. Tapos kinakat na nila doon. Pero hindi nila, maganda yung sinabi mo na hindi nila pina-follow up ng second na question na kung hindi ko gagawin to, anong gagawin ko? Kaya tuloy, marami na hindi na nila nare-realize yung pangalawang realization na yun. Kaya pag tinanong nila yon, doon nila marirealize na kailangan nila. At to be honest, ang sagot ko noon, wala kang choice kundi gawin. Kasi ako, wala na ako naisip na paraan. So, paano mo siya ginawa ng paraan? Kasi, ayun, medyo cute eh. Medyo cute. Yung paggagawa ko ng paraan. Kasi, syempre, uso pa yung text to many. So, nag-message ako. Ang cute, no? May nag-reply. Isa. Ang sabi, may utang ka pa daw. So, totally. Nangutang ka, nakalimutan mo, may utang ka pala daw. So, sinisigil pa ako. So, nakakatawa. Tapos, umuwi ako ng bahay. Sinabi ko sa mga magulang ko. To be honest, excited na excited ako. Ako yung typical na parang nakakita ng grabe, na pagkakita yayaman na. Pag uwi ko ng bahay, sinabi ko talaga sa magulang ko, Ma, may nakita ako negosyo. Ang liit ng puhunan. Ang laki ng kita niya, yaman na tayo. Alam mo sabi sa akin, anak, gutom lang yan. So, to be honest, that moment, nanghihina ako. Bakit? Kasi walang sumusuporta sa akin. Even yung pinaka-inaasahan kong kaibigan ko na kinumentuhan ko, sabi, wag magkikwento. Pero kinumentuhan ko eh. Ang sabi niya sa akin, nakakatawa nun, hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero naramdaman niya. Alam mo, sabi niya sa akin, pre, may nakita ako negosyo. Alam mo, kinat niya na agad. Ang sabi niya, pre, alam ko na yan.
Yung mga kapatid ko, high school pa lang sumali na, hindi naman yung mama doon masenso. So that moment, nanghina ako. Kaso nga lang eto na. Meron akong something na na-realize, pangatlo ko na na-realize, na sabi ko sa sarili ko, kailangan ko gawa ng paraan. Sabi ko sa sarili ko noon. So that moment, gumawa ko ng paraan. Nakita ko yung ano ko, yung kuya ko nagpi-PSP. Oo. So nilapag, so nag-CR, di naman pwede mag-teken habang nag-CR. So kinausap ko. Sabi ko, masyado ka nag-iisa dyan. Ipapakalala ka sa mga kapatid mo. So pumunta ako ng Green Hills. So, to cut the long story short, nakasali po ako. Kasi yun yung ano. Binenta mo yung PSP ng kapatid mo. Ang thinking ko noon, sabi ko, negosyo naman to eh. Ibig sabihin, pwede akong kumita. That moment, sabi ko, naka-mindset ako noon, natatrabahoin ko talaga. So, tinrabaho ko naman, ang good thing noon, after 18 days, kumita agad ako ng 20,000. Wow! So, nabalik ko yung brand new PSP ng kuya ko, brand new pa. Tapos doon na niwala yung mga magulang ko, mga kaibigan ko. Yun yung pinakamaganda na part. Nagkaroon na sila ng parang ano to? Totoo. May chance. May chance. Yes. So, syempre, UpEd, doon na, ginagawa mo na yung business. That time, siguro hindi pa ganun ka yung online. Parang field talaga. Yes. Ano yung parang pinaka naranasan mo na masasabi siguro nating challenge sa pagbibuild ng ganitong klaseng business na na-surpass mo siya? Siguro ang pinaka mas maganda na ma-appreciate nila ngayon sa lahat ng mga magdinegosyo o nagnenegosyo ngayon through online sa panahon natin ngayon is imagine mo para matuto lang kami kailangan pa namin pumunta ng office. Para matuto imagine mo sa panahon ngayon manonood ka lang natututo ka na And isa yun sa pinaka naging challenging na part. Siyempre ako sa part ko, ang pinaka main goal ko is matuto saka magbago Kasi on that moment, baguhan pa lang ako, I realize, lahat naman ng mga tao sa bagay na ginagawa niya, kumikita ng malaki basta magaling, saka marunong sa ginagawa niya. So ang focus ko nun kaalaman. So araw-araw uma-attend ako ng training. Yun yung hindi na minsan na take for granted ng mga bagong nag-join or mag-join pa lang na parang into result agad, di ba? Hindi nila natitingnan na yung result nandiyan naman talaga madadaanan siya kapag nagkaroon ka ng commitment na aralin din yung business na sinalihan mo. And napakaganda nun, UpEd, na ma-highlight natin yun kasi wala namang negosyong sinimulan para malugi, di ba? Tama. So, ayun, UpEd, ang market mong time na yon, since yung mga kaibigan ko sumali sa'yo. Actually, walang sumali. lahat ng mga kaibigan ko walang sumali. Kasi sa magkakaibigan namin, ako yung pinakamababa. Parang gano'n, pag mag-iinuman, runner, gano'n. Parang ito sila, tapos andito ka. Parang gano'n. Parang hindi sila naniniwala pag meron kang, wala kang voice. Parang gano'n. Parang gano'n. Kumbaga parang hindi ako mapagkakatiwala sa bahay. So paano mo yun? Paano mo shift yung mindset mo? Kasi marami kasing mga, yung mga guests natin or mga members na yung idea, baka hindi mag-workout sa akin kasi yung mga kaibigan ko hindi naman open sa ganyan. Ikaw, yung mindset mo, paano mo siya shift? Or ano yung naging thinking mo? Ako ang pinaka number one na nangyari sa akin, nagkaroon ng clarity. Okay. Ano ba yung gusto mo na buhay? Kasi that moment, tinanong ko yung buhay na gusto ko. Sabi ko, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung pangarap ko? Pag naging clear kasi sa'yo kung ano yung bagay na gusto mo, sigurado ako magiging clear din sa'yo kung ano yung mga susunod mo na gagawin at mga decisioning making mo. Kasi kung bakit lang naman tayo minsan na, for example, meron tayong something na ginawa, decisioning making na nag-join tayo. Kung bakit hindi tayo nag-move forward, simply because blurred yung pagpupuntahan natin. Pero kung malinaw sa'yo na dito ka yayaman, dito ka aasenso, dito magbabago yung buhay mo, sigurado ako, magdidire-diretso ka, whatever it takes. Paano yun, UpEd? Paano mo nakuha yung clarity na yun? Kasi, syempre, kung bago ka, normal yun na blurred niya, parang, ganda yung tanong mo, hindi mo siya makikita talaga. Ano yung naging factor or ano na-contribute nun na mas naging klaro sa'yo? Simple lang, mentor Rapi. Nung tinanong lang ako nung mentor ko kung ano yung pangarap ko. Actually, yung simpleng tanong po na yan, even sa mga prospect pa lang na tatanong natin, para sa akin, life-changing po na tanong yun. Bakit? Kasi maraming mga tao ngayon na hindi naman talaga sila nabubuhay na may pangarap. Maraming mga tao na sinasabi lang nila may pangarap sila pero wala talaga. Pero ang totoo kasi talaga na may pangarap, ano po yun? Susulat mo. Tapos, lahat po yan may value, so lahat yan may presyo. At kapag kinompute mo lahat ng mga pangarap o mga gusto mo sa buhay,
doon mo marirealize na kailangan mo ng extra income. Tama. Kasi bakit? Ang laki ng pangarap mo, tapos ang liit ng sinasahod mo. So sa ganung klaseng clarity, sigurado ko mapapahataw ka talaga. Saka ang ganda ng sinabi mo, Ed, na because of your mentor. Ibig sabihin, yung mentor or yung coach na parang nagpasok sa'yo dito, nag-guide sa'yo dito, siya minsan yung nakakatulong na magbigay ng clarity ng mga bagay-bagay. Tama yun. Napakagaling. So, ano naman yung parang naging breakthrough mo na parang, eto na talaga. Yung nabivisualize ko lang, yung sinasabi lang sa akin before nagkakatotoo na. Ano yung mga na-experience mo na nung time na yun? Actually, mentor Rapi, hindi naging madali, syempre. Wala namang madali. Tama. Kung bakit walang madali, doon muna tayo, mentor. Bakit walang madali? Simply because lahat naman kasi may proseso. Kung maiintindihan mo right now na may proseso lahat, hindi na natin tatanungin kung madali o mahirap Ano ibig sabihin nun? Dadaanan mo lang yung proseso. So, ibig sabihin, parang bago yung sa word na breakthrough, nandun din napaloob yung process tsaka yung mga challenges na tinatawag. So, kailangan mentor Rapi, kailangan nilang ma-recognize din yung process. Hindi pwede kasi na nare-recognize mo lang is yung maganda at yung resulta. So pag na-recognize mo yung process, dun mo marirealize na walang mahirap at walang madali. Bakit? Kasi lahat yung dadaanan mo lang. Kasi sigurado ko, mentor Rapi, lahat ng mayaman at lahat ng mahirap, sigurado ko nahirapan maglakad. Tama ba? So, ibig sabihin, proseso niya yun na kailangan matuto. So, ano ka man estado dito sa mundong to, pag-aaralan mo talaga maglakad, ibig sabihin, dadaan ka sa proseso. Breakthrough, nung nag-decide na ako, mentor Rapi. Kasi that moment, sabi ko sa sarili ko, gusto ko na magbago buhay ko. Hindi pala ibig sabihin na nandito ka na sa opportunity, magbago na buhay mo. Kailangan mong mag-decide. Kasi pag nag-decide ka, and that moment na nag-decide ako, sabi ko, gagawin ko na lahat. Siguro mas maganda tanongin mo yung sarili mo sa lahat na nakikinig, no? Nag-decide ka na ba? At dumating ka na ba doon sa punto na sinabi mo sa sarili mo na gagawin ko na lahat para maging successful ako? Yung 100%. Yes. Kasi nung time na yon, mentor Rapi, hindi ko alam pero hindi pa binibigay sa akin. That moment para sa akin, nag-breakthrough na ako. Bakit? Kasi nag-iba agad yung shift ng emotion ko, ng mind ko, parang mas naging long term ako, naging maganda ako. So, doon nagsisimula ang lahat kapag nag-decide ka, mentor Rapi. Yung parang internal motivation tinatawag. Yun yung breakthrough, mentor Rapi, sa akin. Tsaka nalaman ko din kasi bago po kami nag-usap ni Mentor Ed, meron nag-research na isa sa pinaka-challenging na part ng life mo is yung sa health mo. Yes, mentor Rapi. Yun yung pwede bang i-share sa mga viewers na. Yeah. Actually, mentor Rapi, somehow kapag marami kong pwede matulungan dito. Kasi yung naging sakit ko is uncurable. Walang gamot talaga na nakatulong doon. Pero may mga gumaling na all natural. Ang sakit ko kasi is psoriasis. Tumama sa akin to way back 2015. Okay. So that moment wala kasi akong pakialam sa sarili ko So kahit anong kinakain ko, ganito ganyan. And that moment, to be honest, kapag kinuwento, nakakadiri Kasi 80% ng buko lagas na, tapos dumating ako sa point, buong pa ako. Yun ba yung parang sa screen? Sa skin, no? Sa skin. Basta hindi ko na siguro kwento yung sa psoriasis, pero psoriasis yung nangyari sa akin. And that moment, nasabi ko lang na nagkaroon ako ng pake sa sarili ko, nung nakita ko, mentor Rapi, na nilalanggamin pa ako, na hindi ko alam. Umabot sa ganun. Umabot sa ganung point. And hindi ko alam kung nagkaroon ka na ng malalang sakit, pero para sa akin, sobrang lala nun. Kasi dumating ako sa point na halos di ako makalakad kasi nagnanana. Tsaka yung confidence mo kasi. Yes, yun pa. Pero nagnanana, mentor Rapi. And paano ano yung turning point? Kakagaling ko lang sa church noon, tapos ang topic si Hob. Na-inspire lang ako, mentor Rapi. Sabi ko si Hob, grabe, kinuha sa kanya tapos nagkaroon siyang sakit, parang katulad sa akin. Sabi ko, ganito rin magiging future ko. Ninaisip ko na sarili ko lang gano'n. So that moment, nag-decide ulit ako. Okay, gagawin ko lahat para gumaling ako. Nag-search ako noon, mentor Rapi. Lahat ng mga gumaling sa ganitong klase sakit, lahat literal ginawa ko. At naging consistent ako. In just snap, mentor Rapi, binago ko yung sarili ko. Kasi isa po sa pinakamahirap baguhin sa akin, pagkain. Hindi ako makain ng gulay, hindi ako makain ng mga prutas. Nung bata ako, puro hotdog lang, mga preservatives. So dahil sa ganong situations ko, literally, para sa akin, nakatulong po yung naging sakit ko kung bakit ako sobrang healthy living ngayon. At kung bakit para sa akin, tatagal ako ng masaya. Yun. Tsaka syempre, timing din nun kasi yung business natin. Yes, tama. One of the divisions of the company,
pioneer talaga is naka-focus din talaga sa health and wellness. Di ko nasabi mentor Rapi, no? Isa po sa nakatulong po sa akin kung bakit po ako gumaling po sa naging sakit ko dahil po doon sa products po natin na complete. Yan. Isa actually marami ko ininom pero yun yung pinaka-consistent kong ininom. Tsaka parang naano ko ngayon, no? Kasi nung bago pa ako sa project, nandito na kayo nun parang kayo na yung nag-iingay dito before. Nakita ko din po si UpEd and na may mga kaibigan din ako na yun mga under ng organization yan. Nakwento din na ganun nga yung nangyari. And nakaka-proud lang kasi kaya pala, no? Kaya. Oo. Ano lang, faith and talagang action. Yes. So ayun, UpEd. So na tayo doon. Siyempre, isa yun sa mga one of the breakthroughs din kasi hindi lahat. Marami siguro mawawalan ng bababa yung loob, hindi na gagawin mahirap yung business. Mahirap yun. Madali lang siyang pakinggan, pero pag ikaw yun nandun, it takes mental toughness. Ika nga. So paano naman, Mentor Ed, doon na tayo sa after yung breakthrough process na paano mo na build ano ba yung parang principle mo in this business? Bakit talagang nakapag-build ka ng malaking organization at kumikita ng malaki? Siguro, Mentor Rapi, nung baguhan ako, parang syempre nakikinig lagi sa mga mentors, ganito, ganyan. So, may tumanim sa puso't isipan ko Nasabi doon, nung top earner na yon, pag ito na master mo, sigurado ko magsasucceed ka. And bago ko siya practicein, sabi ko, paano niya nasabi yun? So, pinag-aralan ko rin. And sabi ko sa negosyo po na ginagawa po natin, para kasi sa akin, lahat tayo magaling Tama ba? So, kung lahat tayo magaling, ibig sabihin, lahat tayo magiging successful. Kaso nga lang somehow, yung iba, hindi nalalabas yung galing. Pero kung yung tao na to is makikip ko at darating siya sa point na, syempre, pagka binigay sa kanya yung breakthrough niya, nandun pa rin ako. At kasama akong magpo-prosper doon, mag-bless doon. Tama ba? So, ang pinaka-number one na naging thinking ko noon, Mentor Rapi, is mag-keep. Paano ko makikip yung tao na mapanatili siya na kahit anong klase yung pinagdadaanan niya, kahit anong proseso yung dinadaanan niya, still, nandiyan pa rin siya sa business, still, pinopursue niya pa rin yung mga pangarap nila. Kasi maraming Mentor Rapi, na pagka ito na, nangangarap ka na ng malaki, pinopursue mo na, kapag nagkakaroon kasi ng mga challenges, minsan doon tumitigil And para sa akin, sabi ko, kung itong mga magiging members ko is matatawid ko sa magiging process nila para mag-succeed sila, sigurado ako na mag-prosper din ako. So, isa yun sa naging yung visibility mo as nagdala sa kanila sa opportunity na to. Dapat hindi magbago yun. Nandyan ka. Tapos ang goal ko, Mentor Rapi, kasama ko hanggang dulo. Kasama ko hanggang dulo. Kaya ang mindset ko lagi sa kanila, habang buhay na natin ito gagawin. Para pagtandaan natin, lahat tayo, maging successful, lahat tayo, naabot natin yung mga pangarap. Ang ganda no? Yung ganun ka lalim na long-term na mindset and commitment sa tao, binibuild na relationship sa organization mo. And napakaganda nun kasi kung income lang ng pera, pwede ka namang kumita sa labas tama. Diba? Parang, kaya mo, trabaho ka, kikita ka kikita ka Pag abroad ka, kikita ka. Pero yung thought na as you achieve yung goals mo sa buhay, Mentor Ed, ang dami mong nadadamay at natutulungan mo rin sila. Kung ano yung nabago sa atin, di ba? Yun din yung parang natututunan din nila at some point and marami din silang discovery. Ang galing nun. And good karma yun. Yung gano'n, no? Naman. So, ayun, Ed. So, syempre, yun na, nakapag-build ka na ng organization. And syempre, hindi, sabi nga ng mga mentors natin, automatic na yung resulta dadating kapag inuna mo yung responsibility mo sa leader. Syempre, sa mga nandito na viewers natin, ano ba yung parang naging, resulta mo na masasabi mong result yon ng hard work, passion, purpose mo sa business natin, yung results? Okay. Ano yung naging resulta ko? Okay. Yung first million mo siguro muna dito, doon tayo magsimula. Actually, before ko ikwento yung result ko, siguro ano yung naging foundation? Paano ko nagkaroon ng ganong klaseng result? Pinaka number one na thinking ko noon, Mentor Rapi, is uhaw ako sa kaalaman. Nandun ako sa point na gusto ko talaga matuto. Gusto ko matuto kung paano ginagawa to, gusto ko matuto kung paano maging millionaires la, paano yumaman, blah blah blah. So pinag-aralan ko ng todo. And dahil doon sa nung time na yun, pinag-aralan ko ng todo, may na-create ako ng mga routines. Nasabi ko sa sarili ko, kapag ito na consistent ko, sigurado ako na magsasucceed ako. Kasi Mentor Rapi, meron naging thinking ako
nasabi ng isa kong mentor, ano raw yung 5 bagay na gagawin ko nang paulit-ulit na sigurado ako na magsasucceed ako. So nakaka-create ako ng ganong klaseng routine. And to be honest, Mentor Rapi, marami akong mga routines and mga practices na dekada ko nang ginagawa. And yung isa yun sa mga reason kung bakit ako naging Millionaires Club, naging car achiever. Actually, right now, meron tayong Toyota Fortuner saka Toyota Corolla. Tapos nakapag-travel na rin sa iba't ibang bansa. And so, to be honest, isama kita lagi eh. Okay. Sama kami lagi ni Mentor Rapi sa pag-travel sa ibang bansa. Travel buddy. Yes, okay. So, nakapunta na tayo sa Jeju Island, sa Hong Kong, Malaysia, Maldives, tawag dito sa, ano pa ba? Ang dami na eh. Basta sobrang dami, wala na akong masabi. At dito sa dito sa Pilipinas, to be honest, Mentor Rapi, habang sinasabi ko yung mga achievements ko, ito yung bagay na, to be honest, kinakabaliwan ko dati. Kasi sa lahat na nakikinig right now, lahat na naging first timer eh. Tama. Naging first timer ka, and nung time na first timer ako, meron ako naging vision eh. Mentor Rapi, and to be honest, nung time na yun, sabi ko, nakakabaliw. Kapag iniisip mo na ito yung mangyari sa'yo, ito yung mangyari sa'yo, ito yung mangyari sa'yo. Pero, yung nagpipaint ka ng picture. Yes, diba? Diba? Nung first time tayo, example, yung mga first time na ngayon, tina-flash kasi, ipa-flash kasi yan, Mentor Ed, yung mga achievements mo. Minsan na-imagine natin minsan yung mukha, pinipalitan, pinipicture natin yung sarili natin. Pero, habang kinikwento mo, nakakabaliw lang na. Yes. Yung dating pinipicture mo sa imagination mo, nagiging reality. So, Mentor Rapi, mas nakakabaliw pag nangyayari na sa'yo. Yes. Kaya sa akin, sa lahat na naging nagkaroon ng vision na ito yung magiging ganito siya, magiging ganito siya, magiging sign na yan. Yan, it's a sign na sigurado ako na maa-achieve mo yan. Kasi hindi ibibigay sa yung vision na yan kung hindi para sa'yo. Yun po yun. So, ginalingan ko pa ng ginalingan, Mentor Rapi, nagkaroon ng breakthrough sa akin nung panahon ng pandemic. Nung panahon ng pandemic, doon ako kumita ng hindi ko ma-imagine nakikitain ko. Yun yung parang talaga. Pinaka-grabe. Kasi in 3 years time ng pandemic, simula 2020 hanggang 2022, ang total na kinita ko nasa 12.6 million eh. Wow. 12 sigurado ako, Mentor Rapi. Saan ka makakita ng ganung income na yung 3 years time. Oo. In Tapos, 3 years time. ang puhunan, Tama, kung babalikan mo, ay doon lang yung naging video. Doon lang galing ang lahat. Ganun ka gandang business. Yes, tsaka yung aside sa transformation, yung mindset na bago, and all in all, yung ganung resulta. Siyempre, Mentor Ed, isa din sa pinaka na pabilib din ako sa iyo is yung dami mong taong natulungan. Na-mention mo kanina na yung sa organization mo. Kasi ang dami mo nang nag-create din ng Millionaires under your team. Yes. So, ilan na ba? Ano pa ba? Ngayon, meron na kaming award na lang. 11 na kami lahat. Wow. Yun, 11 na kami Millionaires Club sa team po namin. Grabe, no? Yung pangarap mo lang dating ma-achieve, nagagawa mo siya sa ibang tao, and at the same time... Nakabaliw yun, Mentor Rapi. Kasi isa ko sa masasabi ko na natulungan lang eh. Kumbaga parang pariwara na. Ano yung pariwara na? Hindi na 3 taon sa college, tama? Tapos... Diba? Tapos biglang merong isang tao na somehow na gumising ng pangarap ko. Na hindi niya alam na may pangarap pala ako. Buti na lang. Sabi ko nga, buti na lang nadala ako dito. Buti na lang nakita ko yung business. Tsaka buti talaga nakinig ka. Yes! Buti nakinig ako. Tama. Ayun, so eto, Mentor Ed, syempre, I'm sure may mga experiences ka din na, kasi sa atin as leaders, and I'm sure, gusto ko rin mas lumawak pa yung understanding ng viewers natin na may time talaga na yung reward na tinatawag, kasi normal sa business natin yung income, yung travel. Ano yung parang pwede mo ma-share na reward sa'yo na nasabi sa'yo ng isa sa mga gina-guide mo na parang mas nagkaroon siya ng impact sa journey mo? Okay. Sinabi sa akin ng mentor ko. Paano sinabi sa akin? Hindi ko masyadong di ba minsan may mga mentees tayo na nakaka-achieve din ng mga results. Okay. Tapos as a way of gratitude, may mga sinasabi sila sa atin na nagpapasalamat, gano'n. Okay. May naalala ka ba na sinabi sa'yo ng isa sa mga gina-guide mo na parang thank you, Ed, kasi dinala mo ako dito, parang mga gano'n. Okay. Actually, iba yung naging relationship namin ng mentor ko eh. Kumbaga parang first meet namin na hindi ko makakalimutan.
nagbukas siya ng pinto. Si Mentor Joseph Lim. Dito yun, sa Ortigas. Kasi noon, ang thinking ko noon, sa mga top earner, hindi nagbubukas ng pinto. Yung simpleng ganun, baliw na ako noon. And to be honest, isa sa pinakatumanim sa akin noon na sinabi niya sa akin noon na hindi ko makakalimutan kung bakit talagang nag-prolong yung relationship namin. Tingnan mo ako hanggang dulo. Tingnan mo ako hanggang dulo. Kasi that moment, naghahanap talaga ako ng mag-guide, naghahanap talaga ako ng mag-mentor sa akin na hanggang dulo eh. Na masasabi ko na pwede kong ipagkatiwala yung buong buhay ko. Buong buhay ko dito sa taong to. Bakit buong buhay ko? Kasi ang pinaka naging thinking ko na noon, lahat ng mga sasabihin niya, yun yung tama kaysa sa akin. And that perspective, yun yung nagbigay sa akin ng milyon. Kasi dahil sa kakasunod ko kay mentor, kaka-yes apply ko sa kanya, sa lahat ng bagay na sinasabi niya, kahit tingin ko na hindi ko kaya, kahit tingin ko na hindi ko gusto, ginagawa ko pa din. So, dineglect ko yung sarili ko and nag-focus ako sa mga sinasabi ng mga mentors ko. And dahil doon, nag-succeed ako. Napakaganda nun. And for sure, yun din yung tinuturo din ni UpEd ngayon sa mga niya. Kaya naka-11 millionaires. Nakakabaliw yun, ha? Yung 11 na yun, ha? And for sure, marami pang paparating, lalo na sa takbo ng network din po. Ayan, so UpEd, next question ko sa iyo is, syempre, yung clarity, yung result na nag-materialize, syempre gusto din na malaman ng mga viewers natin, ano yung next na goal ni UpEdrian, Mentor Adrian Tamayo? Actually, Mentor Rapi, no? Yung nakita ko siya na tanong sa akin. Actually, nag-visualize na ako nun. Kasi for me, yung mga simpleng ganung tanong, madalang kasi may mga tao nagtatanong sa atin, anong gusto mo? Anong gusto mo? Kaya kapag may nagtatanong sa akin ng ganun, to be honest, pinipili ko at dinedeclare ko talaga. At binivisualize ko. Isa sa pinaka gustong-gusto ko, Mentor Rapi, na mangyari is, makapag-create kami ng 200 active leaders. So, ang cute ng gulo nun, di ba? Ang dami nun eh. Sa aeroplano kayo. 200 active leaders. And second, malabas ko na yung third car ko. Wow. Secret muna yung third car. Secret muna yung third car. I-flash na lang. I-joke lang. Yes. Yung third car ko na yun, birthday gift ko sa sarili ko. Wow. Na masasabi ko na, okay, ito na. Okay, natapos ko na. Yung mga challenges. Okay. Malupit. So, darating talaga. Baka nasabi, bakit may third car? Kasi syempre, hindi naman naghihinto sa first, second, di ba? And syempre, Mentor Ed, siguro, message mo sa mga viewers natin na hindi pa part ng business, na makakatulong sa kanila in their decision making and magsastamp na itong pakikinig nila ngayon, magbigay sila ng oras, mapakinggan ka, nakita nila sa poster. Ano ba yung ma-advise mo sa kanila para kung ano man yung na-achieve mo ngayon, sure ka na ma-achieve din nila? Sa lahat po na nakikinig na hindi pa po member ng negosyo po natin. Number one, pinaka-number one tip ko po sa iyo is, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan magkaroon ng clarity, ano ba yung buhay na gusto mo? Kasi once na malinaw sa iyo kung ano yung buhay na gusto mo, sigurado ako mas magiging malinaw din sa iyo kung bakit kailangan mo gawin itong business na to. Okay? And second, sa mga sa hindi pa members, mas maganda pag-aralan mo. Kasi pwede naman natin lang, wala pa akong pang-member, wala pa akong pang-join. Hindi ka para sa akin, hindi importante yun eh. Ang pinaka-importante is gaano ka ka-willing matuto. Kasi kahit naman may pang-join ka, tapos hindi mo nang pag-aaralan, bali wala. So kung nandun ka sa point na willing ka matuto, sigurado ako magsasucceed ka dito. Kaya doon sa nag-invite sa'yo o magiging coach mo, lagi mong kulitin na dapat lagi kang umattend ng mga seminar, lagi kang umattend ng mga event. Kasi free lang naman yan, tama ba, Mentor Rapi? And dahil sa ganung klaseng attitude, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng more knowledge, more information about sa business, mas nagiging clear sa'yo bakit ko kailangan ito gawin tong business na to. Kasi nakikita mo kung gaano kaganda yung papasukin mo. Kaya para sa akin, tingnan mo on your own. Huwag ka makinig dun sa mga sabi lang, huwag ka makinig dun sa mga kung ano man yung sinasabi nila. Mas maganda, mag-decide ka on your own kasi ikaw mismo yung nakakita. Tama ba? Kaya kapag clear na clear sa'yo kung anong gusto mo, congratulations. Kasi sigurado ako, kayang-kaya mo rin na mag-succeed dito. Ako nga nagawa ko, di ba? 3 taon sa first year college, bulakbol na, wala akong makita na sign na asenso ako noon, Mentor Rapi. Tapos Mentor Rapi, think note ang ugali ko pa noon, ang katangian ko pa, mahiyain ako, negative thinker ako. Tapos hindi ka pa ganito ka daldal. Hindi pa! Alam mo, Mentor Rapi, sabi ko nga sa mentor ko, mas gusto ko pang mamatay kaysa magsenta sa maraming tao. Ganun po ako sobrang mahiyain. Kaya, ganun yung trauma. Kaya sigurado ako sa mga nakikinig ngayon,
nakakatulad ko din, siguro ito na, meron ka ng pag-asa. Yes. Kayang-kaya mo rin na mag-succeed dito sa negosyo po natin. Yes, ang galing no, no? Talagang totoo yun. Kasi ganun talaga sa simula, lalo na pag parang yung fear and doubt na yun yung isa sa mga deal breaker talaga sa pagiging successful. Sa ano naman po, Mentor Ed, sa mga nandito na? Sa mga members na ayun, ginagawa na nila yung process. Ano naman yung ma-advise mo sa kanila? Sa lahat ng members, ang pinaka-advice ko sa'yo, lawakan mo pa yung pagtingin mo sa negosyo po na ginagawa po natin. Kasi iba-iba tayo ng pagtingin, Mentor Rafi. May iba na nakita tong negosyo na to, pa sideline lang, pagkakakitaan lang. Pero sa lahat ng mga viewers at sa lahat ng mga members na nakita mo na ito talaga yung ikakabago ng buhay mo, dapat nandun ka sa point na inaayos mo ng mabuti yung sarili mo. Inaayos mo yung nakikita mo na problem mo sa mindset, sa attitude, sa work ethic mo, sa energy mo, etc. etc. Bakit? Kasi ulitin ko, Mentor Rafi, ito na yung ikakayaman mo. Kaya sa akin, dapat nandun ka sa point na lagi kang uhaw. Bakit? Kasi uhaw sa tuloy. Uhaw sa kaalaman, okay? Bakit kailangan uhaw ka sa kaalaman? Kasi kung makikita mo at mapapansin mo, kumita ka lang naman nung natuto ka. Tama. Ulitin ko kumita ka lang naman natuto ka. So, ibig sabihin, kung gusto mo pa lumaki income mo, ang pinakadapat na susunod na mindset mo is dumadami na din yung kaalaman mo. And to be honest, Mentor Rafi, yung pagkaalam, hindi lang po sa pakikinig po yan. Nasaan po yan? Nasa experience at nasa action. Kaya para maging magaling ka, ang kailangan mong gawin is maging sobrang masipag sa ginagawa po natin. Eventually, hindi mo namamalayan ano po nangyari sa'yo, nagiging magaling ka. At pag naging magaling ka, doon ka babayaran ng malaki. Yun po. Thank you. Grabe, ang lupit. Ayan, so sa lahat ng mga guests natin, members natin, galing na po mismo sa kay Mentor Adrian yung words na narinig po ninyo, kaya i-apply lang po natin yun. And syempre, in behalf of Royals International Empire, Mentor Ed, thank you so much sa pagbahagi po sa amin ng iyong experience, wisdom, in our RIE podcast. And sa lahat po ng mga viewers na nandito ngayon, mag-comment ka naman dyan sa comment section natin ng thank you, Mentor Ed. Diba? Sa show of gratitude sa ating special guest na talagang kahit ako mo, badaldal na po ako, pero pero tama yan. Yun yung nagagawa ng experience tsaka wisdom sa business. And ako naniniwala ako na lahat ng nagko-comment dito ng inspired sa comment section natin, ikaw na rin yung susunod na magiging successful in our business. At ikaw naman yung magsasalita dito. At malay mo, ikaw na yung susunod na guest sa ating RIE podcast. And syempre, promote ko lang din po yung susunod natin na event. Ayan, so abangan nyo po yung mga events po natin. Sabi nga po kanina ni Mentor Ed, if you want to be successful, dapat uhaw kang matuto. So attend ka po parati ng mga events natin. Ano po yan, Mondays to Saturdays, 8 p.m. Philippine time. At abangan nyo po yung susunod na episode ng ating RIE podcast kasi isa na naman pong very, very special inspiring guest yung matutong ngayon. Again, maraming salamat guys sa panonood ngayon. I am your host, Rafi Francisco, na nagsasabing, be empowered, be super, and dare to dream big. Bye! Yep, Ed. Thank you.